Okay, good morning, good morning, good morning people. Mga kasaka, pinagparang araw po sa ating lahat. At alam po ba ninyo na merong halaman at mga organismo na nagtutulungan para sila ay mabuhay sa isa't isa? So ito po yung tinatawag na symbiotic relationship. So kung interesado po kayo sa topic na ito at hindi pa kayo nag-subscribe, please subscribe na rin po, paki-like and share at i-hit na rin po ninyo yung notification bell para sa update sa mga susunod kong video. At hindi na po natin patatagalin, umpisa na natin. Okay, mga kasaka, ngayon naman po ay ibabahagi ko lamang po sa inyo o bibigyan ko kayo namang background, maiksing background, paano po ba ako nag-start sa pagsasaka dito. So, noong 2023 po, ayan, gumawa nga po ako, kagaya po na makikita nyo, gumawa po ako ng plano and then yun po, in-execute ko naman, ginawa ko po dito, nagtanim po ako ng dragon fruits, tapos mga iba-ibang halaman para masustain po yung pangangailangan ng farm. At may pagmamalaki ko po na hindi pa po yan nakatikim ng synthetic fertilizer at chemical pesticide. Ang ginagamit ko pong mga pataba ay nakukuha lamang po sa paligid. Yung pong mga farm waste, katulad po yan mga clippings ng damo, yung po mga dahon po ng Madi Cacao, Madi Diagua, at iba pa. At hinahaloan ko na lamang po ng mga animal manure para mapataas po yung mga yung kanyang nutritional value. At ang katuwang po natin sa ating pagsasaka ay ang nature. So diyan po pumapasok yung sinasabi kong na symbiotic relationship na nagtutulungan po ang halaman at ang mga organismo para sila ay mabuhay sa isa't isa. So ano po ba yung symbiotic relationship? Ang sabi po ni Google, ang symbiotic relationship is a close and long-term interaction between two different species or organism na nagbe-benefit sila. At this interaction can be beneficial, neutral, or harmful. So kaya po meron po yung tatlong klase ng type ng symbiotic relationship. Number 1 po yung mutualism. Number 2 yung pong commensalism at yung number 3 yung pong parasitism. So yun po yung 3 types of symbiotic relationship. Okay mga kasaka, ngayon naman po ay papaliwanag ko sa inyo kung ano yung pong mutualism, symbiotic relationship. So ito po ay dalawang klase ng organismo or ng species or ng nilalang na nakikinabang sila sa isa't isa. So magbibigay po ako ng example sa halaman. Siguro kung familiar po kayo sa mycorrhiza, yun po yung klase ng fungus o fungi, beneficial fungi po siya na kumakapit sa dulo po ng mga ugat ng mga halaman. So parang extended worker po ito ng halaman. At ang ginagawa po ng halaman ay nagre-release po siya ng sugar na siya namang magiging pagkain ng fungus o fungi, beneficial fungi,
In return, ang gagawin po naman ng fungi, maghahanap po siya ng pagkain do sa lupa. Dahil nakadikit po siya do sa dulo nung ugat, at ipoprovide naman po niya yung mga pagkain na nanggaling sa lupa. So nagtutulungan po sila, pareho po silang nagbe-benefit. Yun po yung tinatawag na symbiotic relationship sa pagitan ng dalawang nilalang. So ngayon, pagdating naman po sa tao, example din po, siguro pamilyar naman po kayo sa Yakult, yung pong lactobacillus. Isang uri po siya ng beneficial bacteria. Ngayon, kapag ininom po natin yung Yakult, pupunta po sa ating bituka natin. So, pagdating po sa bituka, ang gagawin po niya, dahil bacteria siya, i-breakdown po niya o dudurugin niya, tutunawin po niya yung mga pagkain na at gagawin po niyang available sa katawan natin. So, ma-absorb po ng katawan natin kasi nga po, tinunaw na niya. Ngayon, ang isa pong function pa niya ay kinokontrol po niya yung mga harmful bacteria. Kaya po, pag minom po kayo ng lactobacillus, lumalakas ang resistensya nyo. Disclaimer lang po, hindi po ako endorser ng Yakult, pero Yakult baka naman. So, yun po yung mutualism na tinatawag. Okay, kasaka, pag-usapan naman po natin ay yung commensalism. So, ano po ba ang commensalism? Ito naman po yung dalawang klase ng species na yung isa ay nakikinabang pero yung isa ay hindi. Pero hindi naman po siya harmful, hindi siya nakaka-apekto. So, ang example po natin ay ang orchids. Ang orchids po, kagaya po niyan, nakadapo sila, nabubuhay po sila para kumuha ng liwanag at kumuha ng ulan, at sa hangin naman doon po sila na kumukuha ng pagkain nila. Pero hindi po sila sumisipsip ng nutrients doon sa halaman. So, ang ginagawa lang po nila ay tumitira lamang sila. So, host lamang po yung puno at yung yung pong orchids ay nakikitira lang na hindi naman siya nakaka-apekto. Ngayon, pagdating naman po sa tao at sa hayop, magandang example po dito yung nag-aalaga po kayo ng pet. Di po ba? Halimbawa, may alaga po kayong yung mga kalapate o ng aso o ng iba pa o iba pang hayop na pinapakain nyo pero hindi naman nyo kinakain. So, hindi kayo nagbe-benefit sa kanila pero yung hayop na pinapakain nyo nagbe-benefit sa inyo. Yung po yung commensalism. Isa lamang yung nagbe-benefit pero wala namang harmful effect doon sa tao na nagpapakain sa kanya. Okay, mga kasaka, ang pag-usapan naman po natin ay yung parasitism na symbiotic relationship. Ito naman po yung isang organismo ay nagbibenepisyo doon sa host. Halimbawa po, dito po sa katulad po nito sa halaman. Ito po yung mga insekto na katulad po ng lice, ng mites, ng aphids, yun po yung mga sucking insect na sumisira sa ating mga halaman. So, kagaya po nitong talong, ayan o. Ayan po, may mga insekto po yan, kaya ganito itsura niyan. Yan o. Nakikita niyo yung white na yan, white flies po yan. So ito po yung parasitism. So ang nangyayari po rito ay sisipsipin niya hanggang ito ay mamatay. So nag-benefit po yung yung insekto pero apektado yung kanyang host, yung kanyang tinirahan. Nakaka-apekto po siya, harmful po siya. Yun po yung ngayon pagdating naman po sa tao, ito naman po yung linta. Yung pong bulati sa katawan natin na kumakain ng mga pagkain na kinain natin, sila yung kumakain instead na mapunta sa katawan natin. At yung pong kuto,
na nandito sa ulo natin na sumisipsip ng dugo. So yun po naman yung sa between sa tao at saka sa ibang organismo. Ngayon, dito sa bibigay ko example, marami po makaka-relate sa inyo. Dahil ito po naman yung meron kayong kasama sa bahay na pinakapakain ninyo pero ninanakawan pa kayo. So, huwag po sanang magagalit. Tamaan ay huwag magagalit. Example lang po ito. So, para madali po yung maunawaan kung ano yung parasitism. So, okay mga kasaka, ngayon naman po ay pag-uusapan po natin yung binanggit ko kanina na kailangan pong magkaroon tayo ng connection sa nature para matulungan nila tayo. So ano po bang gagawin natin para magkaroon po tayo ng symbiotic relationship sa nature o sa kalikasan? So ang una po natin gagawin ay kinakailangan po na magpaalam tayo sa mga living creatures na nandito kasi po sila yung naninirahan dito. Tayo po ay dayo lamang dito sa lugar nila. So kaya po kinakailangan na magbigay tayo ng respeto at yan po ay sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanila. Although hindi po tayo nila sasagutin, magmumukha tayong tanga pero okay lang po yun. Alam po na iintindihan po nila yan. Nararamdaman po nila yan pero hindi lamang sila makakapag-respond sa atin dahil wala naman silang bibig na katulad natin na madaldal. So number 2 po, pagkatapos po natin magpaalam, siyempre po lilinisin na po natin yung area para yun nga po ipiprepare natin sa pagtatanim. So lahat po ng mga na-collect natin na mga farm waste o basura dito, mga damo, kung ano-ano pa man, mga twigs, mga dahon, mga sanga, dadalhin po natin sa ating composting bin at doon po natin siya i-compost. So yun po yung number 2. I-compost natin yung ating lahat ng mga naipon na basura at yun naman pong kinompost natin. Ang susunod, number 3, kapag po siya ay na-compost na, nabulok na, dadalhin na po natin sa ating mga halaman para ipakain po dun sa mga organismo sa lupa na siya naman pong magpoproseso ng mga organic matters para maging available na pagkain or nutrients na mga halaman. So, mangyayari po yun dahil sila ay maligaya yung mga living organism sa lupa, mag-i-enjoy sila, magpa-party-party sila. So, masaya sila. So masipag sila magtrabaho para bigyan po ng pagkain yung mga halaman. Dahil marami naman pong nakakain na nutrients o na-absorb na nutrients yung mga halaman. So natural po na lalago sila. Magiging malusog sila at magbibigay po sila ng maraming bunga. At eventually po ang makikinabang tayo din po mga magsasaka doon sa ating mga ginawang effort na para matulungan sila na mag-function ba, mabigyan po natin ng pagkain. At yun po, cycle lang po yan. Kapag tinulungan natin sila, sigurado ako in return ibabalik din po nila sa atin yan. So yun po yung tinatawag ko na symbiotic relationship. It's a cycle. Umiikot lang po. Okay, kasaka, ang number 4 naman po ay paano kung mainit ang panahon. Katulad po ngayon, mainit na po ngayon. So, mangyayari po sa kanila, madidehydrate na maaari pong ikamatay ng halaman. So, ang gagawin po natin, syempre, didiligan po natin ng sapat na tubig para maging mamasa-masa yung lupa na ideal po para sa kanilang living condition. At ang isa po pang gagawin natin, lalagyan po natin sila ng mulch na protection doon sa matinding init ng araw.
So mami-maintain po yung moisture content sa lupa, at ang isa pong benepisyo nun, makakatipid kayo sa labor dahil hindi na po kayo magdidilig parati, dahil nga po may protection sa lupa, at sa tubig makakatipid din po kayo. So yun po yung benepisyo noong paglalagay ng mulch. So number 5, paano naman kung tag-init tag-ulan? Kung tag-ulan, ang kailangan po natin gawin, wag na po nating tanggalin yung mga damo. Hayaan lamang po natin silang tumubo, kasi po ang damo po, marami po yung ugat. So yan po yung pumoprotekta doon sa soil para wag po magkaroon ng soil erosion. Wag po silang ma-wash out. Kasi po pag na-wash out yan, pati po yung mga pataba sa lupa, ma-wash out. So kukulangin po sa pagkain yung halaman. At yung pong mga extra na tubig, dahil po sa matinding pagulan, ay ina-absorb po nila. So hindi po mabubulok ang ugat ng inyong mga halaman. Kaya po kami, kahit tagulan, ang amin pong mga luya ay hindi siya natutunaw. Kasi karamihan po dito, yung mga nagtanim ng luya, natunaw ang kanilang luya dahil nga po sa sobrang pagulan. At siguro po, isa pa ring magandang doon sa nangyari sa amin ay dahil organic yung pagkain nila, so mas malakas ang resistensya nila. Para po sila nakainom din ng Yakult. Pag uminom ng Yakult, tumatatag, lumalakas ang resistensya. So, Yakult, baka na naman. Okay. So, number 6 naman po, last. Paano naman yung mga insekto? Paano namin kinokontrol? So, ang mga insekto po, may dalawang klase po yan. Merong harmful at may beneficial insect. So, ang ginagawa po natin, nagtatanim po tayo ng mga bulaklak. Ayan po, makita nyo, may mga paru-paro pa, lilipad-lipad. At sila po yung nag-i-invite ng mga beneficial insect na magtira dito sa farm. At sila naman po yung mga predatory insect. Sila po yung kumakain doon sa mga harmful insect na nandyan sa lugar. So, ibig sabihin po, katuwang po natin ang mga beneficial insect sa pag-control ng mga harmful insect. Ngayon kung mawawala naman po yung mga harmful insect, wala naman silang pagkain. So magugutom, baka ang kainin naman po din nila ay halaman. Kaya po, yun po yung cycle ng buhay. Kaya kailangan, kahit po yung mga harmful insect, kailangan din po natin sila. Kailangan lamang po makontrol lang. Huwag lang silang dumami. Kaya dito po, mapapansin nyo, meron din po mga insekto rito na kaya lang hindi po masyado. Kasi nga, yun po, na-invite o na hikayat namin po yung mga beneficial insect na mag-stay dito kasi ginawa namin yung environment dito ay kaaya-aya para sa kanila. Okay mga kasakay, papakita ko naman po sa inyo itong binulok natin na organic, mga damo, ano na po. Ginawa na pong colony ng mga bulate, ayan dami. So napakaganda na po nitong pataba. Ayan, durog na durog na. Tapos ang daming bulate. So yan po yung natatandaan na malusog yung ating lupa. Ayan. Maraming microorganism. Okay, kasaka ngayon naman po ay hakutin natin yung mga organic na pataba na binanggit ko sa inyo kanina na gagamitin natin para maging masigla at magparty-party ang mga organism sa lupa. So, habang ako naman po ay naglalagay ng pataba, si Commander naman po, si Mrs. naman po ay nililinis po niya yung paligid.
At yung pong mga damo na nabunot niya doon sa paligid ng mga halaman ay nilalagay niya sa gitna na magsisilbing mulch po siya. At makatulong po para maibsan yung init na nanggagaling sa araw. At ma-maintain yung moisture level sa lupa. At ito po ay dating may tanim na pipino. Last month, 350 po na puno ito. At dito po, naka-harvest po tayo ng 450 kilos. Ngayon, para ma-maximize po natin yung gamit nito, ay tinaniman po agad natin ito ng sitaw. Kasi po, syempre, medyo malaki ang investment pag merong trellis. Dahil meron niyang mga poste at saka po yung trellis nga na tinatawag. Yung net, trellising net. Ngayon naman po, naglagay din po ako ng mulch na galing po sa bunot yan, yung pong coco coir. At nag-testing po ako, titingnan ko po kung ano maging resulta. Titingnan po natin at dito po makikita po ninyo yung ano itsura po ng ng mycorrhiza. Yung pong nakikita nyo na parang bulak, yan, nakikita po ba ninyo yan? Yan, i-close up natin ng konti, ayan. Na nakadikit po sa doon sa ugat, yan po yung mycorrhiza. Ayan. Yan po na, yan makikita po ninyo. Ayan yung parang bulak po siya. Ayan So, ibig sabihin po, maganda po pala talaga. Ayan ang dami po. So, ang dami ugat. Ayan So, kumapal po ang ugat niya. Ngayon, ipapakita ko naman po sa inyo yung katabi. Ayan. Pupunta po tayo doon sa kabila. Hindi ko na po ikakat. Na walang mulch. So, ayan po. Nakita nyo ron, mamasa-masa siya, tapos namumuti sa ugat. Dito po, ayan, wala kayong makikitang ugat. Pero meron din po yung mga pataba, ayan. Ayan po, lagyan na rin po namin dati ito ng pataba. Pero, iba po ang result. So, ito po yung katunayan talaga. Na maganda po, nalagyan ng mulch, ayan. Ito po yung mga, pataba. Nakita nyo, nandun ang mga ugat. So, mamasa-masa po siya. So, nami-maintain po yung moisture. Tapos makita nyo, wala masyadong damo. Hindi na tumutubo. Kasi natatakpan po sila. So, ayan po, ibabalik na po natin. Baka matuyo. Yan, mainit na po kasi. So, yan po yung mycorrhiza. So, may idea na po kayo paano nagkakaroon ng extension worker ang halaman. So ito na naman po yung tanim nating strawberry. Ayan Ito po ay bumubunga na. Ayan, nakikita po ninyo. Marami na po kami nakuha dito. Ayan, maliliit pa Ayan ang daming bunga. Maliliit pa nga lang. So ayan po yan. Dito kasi meron tayong makikitang malaki na. Ayan, ito po. Ayan. Ayun pa So, ayan po, strawberry. Ayan. Tapos karugtong na po nito yung ating mga tanim na sitaw. Ito po ay pagkatapos po namin magtanim ng pipino, ayan po, kaya po makikita nyo. May nandyan pa yung hindi na po namin tinanggal yan talaga. Para gagapangan na rin po yan. Pipino po yan. Tapos, dito naman po, nagtry po ako magtanim ng sayote para maobserbahan ko po kung ano yung mga
kailangan nila para bumunga. So, ito po ay under observation pa lang. So, kung makita ko pong okay, maganda, at marunong na ako magpalago ng sayote, eh, maaari po magtanim din ako nito. Ito po yung susunod ko sigurong project. Ayan. Okay. Tapos, ayan po yung mga dragon fruit naman. Oh. Tanin nyo. Kasi kapoprone lang po nito. Kasi po, ano yun, nagkaroon po ng rust fungus. So ayan, kaya makita nyo, ang dami pong pinagputulan dito. Tapos, siguro mapapansin nyo, bakit madamo? So ito nga po, dahil nga po magtataginit, hindi po talaga namin tinanggal yung mga damo. Dahil yan po ay para maproteksyonan din po na hindi agad matuyo yung lupa. Di po, pag tinanggal po namin yan, eh, ma-expose po sa yung lupa sa init. So madali silang matutuyo. So yun po ang rason bakit hindi namin tinatanggal. So ayan, makita nyo, ang daming ang daming tumutubo. So ayan po yan. Yan. Makikita nyo yung mga hindi pa nalilinis. Kasi katatapos ko rin lang po na mag-pruning. Ayan. Ayan. So ganito po ang kaya nga po sinasabi namin makipagtulungan po tayo sa nature, huwag po natin sirain at bibigyan po tayo nila ng magandang resulta. Kagaya po dito, makikita po naman ninyo ayan malulusog ang mga halaman. Ayan. Ito po kasi mga reject na ito kaya wala na to. Pero ayan. May makukuha pa rin. Ayan. So ito naman po yung tanim nating mga sili. Makita nyo ang daming bunga. Yan po ay laging kinukuha ng panang hinog. Ayan punong-puno po ng bunga, ang dami. Ayan. Tapos ito pong dalawang plat na ito, kinukuhanan ko po yan ng talbos, binebenta ko. Mahal po ang kilo ngayon ng talbos ng sili, 150 per kilo. Nakaka 1.5 kilos po ito. Pag ginarbisan ko, ayan. Makita po ninyo, yan. Putol. So, at, ayan, yan po yan. Dalawang plat lang po yan, pero nakaka, po yan. 1 kilot kalahati. Almost 2 kilos pa ang pagkamisa. So ipapakita ko lang po sa inyo yung puno nila. Ayan. Yan po ang puno nila. Ayan, ang laki. Ayan. So ganun din po dito. Ayan. Ayan. Yan po kasi tinatalbusan. Parang mga kahoy ng katawan nila. Matitigas na. Yan. Kasi ito rin po yung mga sili. Yan. Malalaki po. Meron pong bell pepper din dito. Ayan. So, morning people. Ito na po yung mga luya. Maghukay na po tayo yan. Nakita nyo, napakadamo. Ayan. So, meron pong luya yan, laman na luya. So, ito na po, inumpisa na po nila ang paghukay ng luya. Ayan. Ayan. Ito po si Doming. Ang gwapo ng ng San Pedro. Talagang pinagkakahirapan. Oo, ayan na. Tawag dyan ay ginto. Andaboy Kulay sa ginto. San Pedro. Andaboy. Andaboy. Ito naman po si Dolores. Wow. Dolores at si, nakalimutan ang pangalan ni
si Ami, si Caramel, ayan, at saka si Henry. So, ayan po yung mga luya. Aba pasalamat tayo dahil 3 kilo. Kung yan ay kalahating kilo, doon ka magreklamo. Salamat tayo kay Lord. Dahil maganda ang ano. Yan, madami. Mga kasakay, ito na po yung mga luya na na-harvest namin. Ayan. Ito kasi, nung hinukay po kasi ito, hindi ka masyadong umulan. Kaya lang, ito pong mga makikita ninyo ay malakas ang ulan kaya maputik po. Ayan, nakikita yung panay putik. Ayan. Ayan po. Ayan. Tapos dito po sa kabila, ayan, meron pa rin dito. Po yan. Okay, mga kasaka, nais ko nga po palang pasalamatan lahat ng mga nag-participate ng ating live stream. At syempre, congratulations po doon sa mga nanalo. Kay Manny Aram at kay Divina Aram, kay Cathy Ragasa, kay Elsie Kalinga, kay Rosie Pasis, kay RJ Vidal, kay Joey Ligaspi, kay Rachel Pantuha, at saka kay Reynosa Pantoja at Drew Alarba. Hoy, good morning people. Dito po ngayon tayo sa farm para i-award po yung yung napanalunan na 40 cuttings at saka 1 kilo po ng luya. At yung pong unang-unang panalo ay si Manny Aram. At number 1 yun, yung early bird Oh, yan. Okay, siguro bago natin award baka pwede sir na ikaw muna ay magpakilala. Oo. Paano ba kayo paano kayo nasali dito sa ating Unang-una po, good morning people! Ako subscriber na matagal na ni Ariel na hindi ko alam na batchmate ko pala sa high school. So, nung sumali ako, ako pala yung kauna-unahang nag-login. Kaya ito ako panalo as early bird. Thank you, Lord. May premyo na kami na 80 puno ng apat na po, 40. Saka isang kilo na puno ng dragon fruit at isang kilo ng luya na gagawin naming pantanim. Binhi para doon sa ating farm. Yan, sa sako. Yan, okay. Thank you. Sir Manny. Thank you. Classmate ko pala, nagulat din ako. Hindi pala classmate ka, Bats. Engineer na po siya. Mechanical. Thank you, Lord. Ngayon po ay magpa-farming na. Congratulations, brother. Thank you. Okay, thank you. Sana magtagumpay. Amen. Amen. Okay. Next naman po, yung ating nanalo ng sa carbonized rice hull, yung tanong po natin na yung sinusunog na ipa. Ang sagot po niya ay carbonized rice hull. Siya naman po si Sister Divine. Ayan. So ito Welcome po po. yun. 1 kilo ng luya, saka po 40 pieces ng Dragon fruit. Thank you, Lord. Pananim nila.
Okay. Pakilala ko I-bless muna ni Lord. ang Diba? Divina Aram, asawa ni Manny Aram. Nung nanonood siya, pag nanonood siya, nakikisabay ako sa kanya. Pero dati na akong lagi nanonood ng mga ganyang, mga Vlog. palabas. Kasi, talaga ako, mahilig magtanim. Tapos nung nakita ko siya, nagla-live, nakita ko, sabi ko, parang interesting yung mga tanong. Alam ko yung sagot niya. Kaya nag-login na rin ako at yun, sumagot niya ako. Panalo. Nakakalain Winner. Thank you, Lord. Congratulations! Welcome, Oh. sister. Thank you po. Thank you. Lord, pagpalain mo na lumago po ang kanilang itatanim na dragon fruit at ang kanilang luya. Oh, God bless thank you. po. Thank you, thank you.